Magandang araw sa ating mga ka-health is wealth. Ngayon po ay kakain tayo, mag-uulam tayo ng bawang at sibuyas, garlic, at onions. Ito, ihawin natin konti at huwag natin sinugin para malinamnam, manamis-tamis, hindi ito masyadong maanghang o kaya spicy. At alamin natin ang health benefits na makukuha natin dito sapagkat sabi nga, ang kalusugan ay kayamanan. Di bali nang wala kang masyadong madaming pera, pero nakukontento ka kasi malusog ka. Pag ikaw ay madaming pera pero hindi ka malusog, hindi mo ma-enjoy ang buhay mo. O kaya mauubos din yung pera mo sa pagpapagamot. Kaya mas maganda na kakain tayo ng masustansya. Kung wala kayong pagkain, ulam, wag lang asin. Siguro naman meron kayong bawang sibuyas. Ihaw nyo ng konti. At ito ay iuulam ninyo kasi masarap ito. Kung meron kayong, ako dinalagyan ko ng chili garlic tsaka minced onion na dried kasi meron ako nun. At So, ubos ko na. napakalinamnam, masarap. At ito nga po ang vitamins and nutrients na makukuha natin dito. Unahin natin itong garlic. So pag nag-grill ang garlic, good source ito ng vitamin B6, vitamin C. Meron din itong konting amounts ng B1, B2, B3, B5, E, tsaka K. Tapos mataas ito sa manganese, selenium, phosphorus, potassium, calcium, copper, iron, tsaka zinc. At meron siyang organosulfur compounds at phenolic compounds. At maganda rin ito sa ating puso. Nakakatulong para bumaba yung LDL. Ano yung LDL? Pag nagpapalab test kayo, di ba lagi nyo nakikita doon sa cholesterol level, low density lipoprotein o LDL, ayun po ay ang bad cholesterol. Okay? So, tayo po isang medical technologist, kaya laman po tayo ng laboratory. At kami nga po ay nagpo-process ng mga blood specimen, lahat po ng mga fluid specimen na dinadala sa laboratory. Okay, so pag mababa ang LDL, ibig sabihin, mababa ang bad cholesterol. Pag mataas ang LDL, mataas ang bad cholesterol. Kaya pwede nyo namang subukan na kumain nito at magpa-test, bago kayo magpa-test ng cholesterol level, i-check nyo kung bumaba ang dating mataas ninyong LDL. Dapat ang mataas doon ay yung HDL, yung high density lipoprotein, kasi yun yung good cholesterol. Okay? At nakapagpababa ito ng blood pressure. Ini-improve niya ang blood circulation. At meron din itong antioxidant na nagpo-protect sa cells natin mula sa yung mga free radicals na hindi maganda sa katawan. At nakakatulong magpababa ng inflammation at nagpapababa ng risk ng chronic diseases tulad ng Alzheimer's at dementia. Kaya pag makakalimutin tayo, ito pala ay maganda for good memory. And nakatulong din ito para tumaas yung immune system natin. Yung tumaas, mag-improve yung function ng immune system natin at maproteksyonan tayo against sa mga infection. Okay? Sunod, itong mildly grilled onion. Okay? So, hindi pa ito grilled, pero i-grill nyo na lang. Ito naman, maganda itong source ng vitamin C din, tsaka folate o B9, tsaka vitamin B6. Good source din ng potassium, manganese, chromium. Mataas din ang ito sa antioxidants. Tulad ng flavonoids, katulad ng quercetin. Okay? Mamaya pag-usapan natin yung quercetin. Tsaka yung anthocyanins. Ito, makakita natin yung anthocyanins sa red onion na ito ay maganda sa ating puso. Sa puso natin, ang quercetin nakatulong para bumaba yung inflammation tsaka blood pressure. Yung sulfur compounds naman na mahahanapan dito ay nag-a-act as natural blood thinner. Natural blood thinner pagka masyadong malapot ang dugo ninyo, natural blood thinner ito para ma-reduce o bumaba yung risk ng blood clots. No? Alam niyo yung nagka-clot yung blood, titigas yung blood, dahil masyadong malapot. Ito, maganda to. Cancer prevention din ito. Sabi niya, dito sa ating source, ay ang regular consumption ng ito, ang tawag dito, onion, yung red onion, basta onion, ay nakapagpababa ng
certain cancers, nakapagpababa ng risk ng cancers, tulad ng gastric tsaka colorectal cancers dahil sa sulfur compounds at antioxidants na makikita dito. Tapos maganda din ito sa ating digestive health kasi meron itong prebiotic fibers o kaya yung fructans na beneficial siya sa gut bacteria. Sa ating gut ay meron maraming bacteria at nagpo-promote ito ng healthy digestive system para ma-improve yung nutrient absorption. Yan. Tsaka nakakatulong ito para ma-improve yung bone density at beneficial ito sa mga post-menopausal women. Ayan. Ito ang health benefits na makukuha natin pag tayo ay kumain ng mildly grilled na bawang at sibuyas. Kaya ito, let's enjoy eating. Masarap po ito na ulamin. Kaya po kayo magrereklamo na wala kayong ulam. Mas pipiliin nyo pa na bumili ng ang tawag doon, yung mga delata. Ito na lang, kung meron kayo nito, tsaka yung iba't ibang spices, yan pagsamasamahin nyo na, ulamin natin. Kasi parang ginugulay mo rin at makukuha mo yung mga iba't ibang nutrition nito. Kaya, sa pagkain, hindi tayo dapat magreklamo. Kung meron naman tayong mga available sa ating kusina, huwag puro karne. Kung wala pambili, ito, mas maganda pa ito para sa ating kalusugan.